Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock. It's 7:30 in the evening here in the Philippines. And may tatlo po tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay mga good news itong ating pag-uusapan ngayon. No? Una nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Presidente Bongbong Marcos ay may video greetings sa Chinese New Year. Okay? Abangan natin yan, panoorin natin yan. Okay? Mapakinggan natin ang kanilang video greetings. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong Department of Agriculture. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa supply ng sibuyas. At the same time, yung presyo ng sibuyas. Okay? Panoorin natin itong video na ito at magre-react tayo, no, na kawawa yung mga magsasaka dahil binabarat sila sa mga traders. Okay? Yan ang aabangan natin. Mahalaga ang naging... At itong pangatlo nating pag-uusapan guys ay itong si Presidente Bongbong Marcos nung pumunta ito sa bago lang dumating pabalik si Presidente Bongbong Marcos, no, galing ng Davos, Switzerland. Okay, pag-usapan natin to kasi merong mga tumutuligsa na kababayan natin na magastos raw yung kanyang mga biyahe sa iba't ibang bansa. Yan ang itatalakay natin, okay? So ito yung tatlong topic na pag-uusapan natin ngayon, no? Pero bago natin ito pag-uusapan, guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita sa Pilipinas. Okay, na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, itong Caveman Coffee, this is 22% off. At available na ito sa Shopee. Recommended ng Donmar TV ito. Okay? Kaya umiinom nga ako ngayon eh. Sarap. At itong t-shirt natin na excuse me, very colorful, nakalagay yung mukha ni PBBM at Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Bili na rin kayo sa Shopee bilang suporta nyo sa Donmar TV. Okay? Thank you very much. So, punta na tayo dito sa una nating topic na itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Presidente Bongbong Marcos ay may video greetings dahil the month of January sa Chinese New Year, sa paghahanda ng Chinese New Year, may video greetings itong dalawang leader natin, highest ranking official natin sa bansang China, no? Nag-video greetings sila. Pati na rin this video greetings also is dedicated also sa Filipino, Chinese sa bansa natin na naririto sa Pilipinas, no? Meron kasi tayong Filipino-Chinese community dito sa bansa natin. At this is not only sa Filipino-Chinese community but sa lahat ng mga Pilipino na rin, no? Na kung Hifa Choy, Happy New Year sa inyong Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Okay? So without further ado, pakinggan natin ang video greetings ng dalawang leaders natin na si Vice President Inday Sara Duterte at si Presidente Bongbong Marcos. Assalamualaikum. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I extend my heartfelt congratulations and best wishes on this auspicious season of the Chinese New Year. I join the entire country in celebrating this year's event with our Chinese Filipino siblings and Chinese friends. On this note, kindly allow me to express my congratulations to Ambassador Huang Xilian for spearheading the Chinese Embassy's celebration of the Lunar New Year. This occasion marks a fresh start and rejuvenation for many of us. For some,
This presents an opportunity for growth and advancement, leaping forward to new and more exciting stages in their lives. For others, like myself, a new year represents a moment of reflection on our past actions and a chance to remind ourselves of our tasks ahead. With the President's successful and substantive state visit to China earlier this month, I look forward to having closer bilateral ties between the Philippines and China, grounded not only in our long and colorful history, but also based on mutual trust and mutual respect. May this new year herald a prosperous and fruitful future for us all. Shukran. Allow me to Okay. So, malinaw yung mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte na between Philippines and China, magtulungan tayo, no? Close bilateral ties, yun ang mga highlights ng sinabi niya. Dahil dito sa pagse-celebrate natin sa Chinese New Year, this is not only a celebration of a new year sa mga Chinese, kung hindi, ang relasyon ng bawat Pilipino, relasyon ng bawat bansang China, magkaroon ng kaunawaan sa mga aspeto ng iba't ibang bagay, no? Na alam naman natin na marami ring naitulong ang China sa atin noong panahon ng pandemya at tayo ay nagpapasalamat rin sa kanila. It is clear to the message of Vice President Inday Sara Duterte na tayong Pilipino, tayong bansang Pilipinas ay hindi tayo nakipag-away sa kanila, kundi ang layunin natin sa bawat isa ay magtulungan. Okay? Klarong-klaro yun, di ba? Okay, let's hear from Presidente Bongbong Marcos naman. Okay? extend my warmest greeting as we welcome the Chinese New Year. It is my pleasure to join you in ushering in a new dawn filled with wishes of health and prosperity for ourselves and our communities. Let this occasion be an opportunity to look into our cultural and historical richness as a people and to strengthen the ties that bind us as a nation. May we all write a new and vibrant chapter, especially with our Filipino-Chinese communities, in securing good fortune, joy, and harmony for all. Once again, let us welcome the Year of the Rabbit with high hopes and positivity, knowing that a better tomorrow awaits us. A better tomorrow that is founded on unity, peace, and cooperation. Happy Chinese New Year to you all. Gong Xi Fat Chai. Okay. So, yung iba rin yung mensahe ni Presidente Bongbong Marcos is peace, as far as aking ma-recall, no? Peace, unity, at yes, same pa rin sa kay VP Sara, magtulungan, no? Natutuwa ako kay Presidente Bongbong Marcos dahil in-emphasize niya talaga ang what will the future bring, no? Kung ano ang magiging mangyari, no, sa pagtulungan ng China at Pilipinas. Okay? So this message sa ating mga leaders is very what do you call that? Nakaka-encourage talaga na to continue what is within now. Okay? So patuloy pa rin tayong magtutulungan, patuloy pa rin tayong communicate sa bansang China, no, for the better sa ekonomiya ng Pilipinas, ekonomiya ng China, at let's focus on the positivity. Yan ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Let's not focus on the negativity, no? Yung mga pag-aagaw ng yung mga karagatan natin. So hindi tayo magfo-focus doon kasi hindi tayo magkaunawaan doon. So this is a clear message sa ating mga leaders, and this is also serve as masasabi nating lesson sa lahat ng mga Pilipino na magpakumbaba, no, sa bawat isa sa ating mga kaibigan, sa ating mga katunggali, sa ating mga friends, our loved ones, no, na dapat every day we should be humble enough na magtulungan sa everyday life natin. Okay? Itong mga leaders natin nakakahanga ang kanilang mga mensahe. At gawin natin
at i-apply natin kung ano ang mga sinasabi ng mga leaders natin. Okay? Kung hifatyoy sa lahat, Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Okay? So punta tayo dito sa ating next topic, itong sibuyas na walang tigil na balitang sibuyas na ito. Itong Department of Agriculture ay patuloy pa rin ang pagbabantay sa supply at sa pagbaba at sa pagtaas ng presyo ng sibuyas. Ito yung tinutukan talaga ng Department of Agriculture. Sa datos ngayon, no, sa update is umabot na sa 300 to 400 sa ang pulang sibuyas, no? At 250 naman to 400 ang puting sibuyas. So medyo mas mura yung puting sibuyas. Okay? Yan as of now, that is as of now. I don't know tomorrow kasi every hour, every day nag-iiba yung presyo ng sibuyas. Ngayon lang natin naramdaman ang kahalagahan ng sibuyas. Noon ito mura lang, di ba? So yung napansin na ng Department of Agriculture na ang mga magsasaka ay unti-unti nang nag-aani sa kanilang tinanim na sibuyas, no? Yan nangyari yan dyan sa Nueva Ecija. Okay? Shout out nga pala dyan sa taga Nueva Ecija. Okay? Magandang gabi sa inyong lahat dyan. So, ang ikinatakot ng mga magsasaka ay kapag dumating raw itong mga imported na sibuyas, no? Kasi nag-i-import yung Pilipinas, no? Kasi sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos na wala silang choice kung hindi mag-import dahil grabe na yung demand sa Pilipinas ng sibuyas, no? So, ikinakatakot ito ng mga magsasaka kasi kapag dumating yung mga imported na sibuyas, baka babagsak ang presyo nila, no? So, kawawa naman yung mga magsasaka natin. So, ang hiling lang, no? Again, ang hiling ng magsasaka sana ay hindi bababa sa 100 per kilo yung sibuyas, no? Sa ganun, kawawa naman sila, yung 100 let's say 120 per kilo, masaya na sila doon, no? Ganyan sila yung kawawa naman sila, no? Kahit 120 per kilo, okay na sa kanila. Yung iba nga sa mga traders na bumili, masyado nang mahal, no? Kaya nga aabot na ng 300 to 400 pesos ang sibuyas. Pero sa kanila, okay na sa kanila yung 120 pesos per kilo. Kapag dumating na yung imported na sibuyas. Okay? At sabi pa ng mga magsasaka na binabarat raw sila ng mga traders. Okay? Itong mga traders na ito yung nagpapataas raw na presyo ng sibuyas. Hindi yung mga magsasaka. Kasi sabi pa nga ng mga magsasaka, binabarat sila ng mga traders. Okay? So sa kabuang detalye dito, panoorin natin itong video na ito tungkol dito sa update ng sibuyas. Okay? So let's play the video. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Agriculture sa presyo at supply ng sibuyas sa bansa. Batay sa monitoring ng DA, kahapon bumaba na sa 300 pesos hanggang 400 pesos ang presyo ng local red onion o pulang sibuyas. Habang 250 hanggang 400 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Higit na malaki na ang ibinaba sa presyo na 600 hanggang higit 700 pesos per kilo nitong Disyembre. Kahapon, bumisita ang DA sa ilang taniman ng sibuyas sa Nueva Ecija. Sa Bungabon, Nueva Ecija naman, inaasahang sa Pebrero ay aanihin na. Sa Rizal, Nueva Ecija naman, inabutan ng DA officials ang mga magsasaka na umaani na ng sibuyas. Umaani na ngayon sa hektar-hektaryang sakahan ng sibuyas ang mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Ang problema lang nila, kapag dumating na ang mga imported na sibuyas, ay baka bumagsak ang presyo nito. Hiling sana ng mga magsasaka, mabenta sana nila kahit 100 pesos ang per kilo ng sibuyas. Ayon sa mga magsasaka ng sibuyas, malaki na ang ibinaba ng farm gate price o presyo ng bili sa kanila ng mga bagong ani ng sibuyas ngayon.
Masyado daw silang binabarat ng mga trader mula nang mabalitaan na may paparating na mga imported na sibuyas sa bansa bago matapos ang buwan ng Enero. Ang iba daw buyer umurong na at aabangan na lamang daw ang paparating na imported. Kahapon, bumaba na lang anila sa 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas at 170 pesos naman sa puting sibuyas. Pagka napakiramdaman nila na walang bumibili, ayun, pabagsak na yung presyo noon. Araw-araw, oras-oras bumabagsak. Ngayong oras na ito, 120. Mamaya pagkatanghalian mo, makikita mo, sasabihin nun 100 pesos na lang. Ang nagpapababa at nagpapataas ng presyo ng sibuyas ay ang trader, hindi po ang farmer. Hindi po nakapagdidikta ang aming farmer ng presyo ng sibuyas. Ang trader po ang nagdidikta ng presyo ng sibuyas. Kahit na nung pa, matagal na po, nang pasukin ng mga trader itong aming bayan ng Bungabong, sila na nagdidikta ng presyo ng sibuyas dito sa aming bayan. Pangamba nila, kapag bumagsak pa sa 100 piso kada kilo ang bili sa kanila, masyado na silang malulugi. Mahirap dahil pababa po ang presyo. Magiging hindi na lang kami makabayad ng mga utang namin pag bumaksak po ang presyo. Halos hindi rin kami makapagpapaaral ng mga anak namin pag mababa ang kita. Kasi doon pa lang po sa anihin na yun, hindi na namin alam kung paano kami makakaahon sa hirap. Nag-uumpisa na po ang anihan ngayon eh. Mag-uumpisa na po eh. May pailan-ilan na nag-aani tapos nasabayan ng importation. Talaga pong masakit po para sa mga kasamahan ko. Huwag lang sa mababa sa 100. Yung mga 120 sa pula, okay na kami doon. Malungkot dahil Ayan, di ba? Sabi niya, sa 120 pesos per kilo, okay na kami dun. No, kawawa naman yung mga magsasaka. Yung nararamdaman nila na ang init-init na magtanim ng sibuyas, ngunit sila okay na sa 120 per kilo. Sana naman ito ay mapakinggan ng mga traders na ito, no? Na hindi easy yung mga pagtatanim ng sibuyas at binabarat lang ng mga traders na ito, di ba? Panawagan yan ng mga magsasaka. merong imported na papasok. Malaki ang import. Yun lang marinig ng farmers namin na may papasok na bagong mga imported na mga produktong sibuyas, nawawala na ng pag-asa yung mga farmers namin. Masasabihin nun, babagsak na yung presyo ng sibuyas. Yun ang thinking ng aming mga magsasaka. Pinawi naman ni Assistant Secretary Christine Evangelista na kasama sa mga bumisita sa mga magsasaka ang pangamba ng onion farmers ng Nueva Ecija. Maliit na porsyento lang anya ang 5 metric tons ng inaasang imported na sibuyas. Higit na mababa ito sa pinayagan ng gobyerno na mahigit 21 metric tons ng katin ng mga importer. Wala na rin anyang inaasahan na kasunod pang importation ng sibuyas pagdating ng mga ito. Bukod dyan, nangako ang DA na tutulungan ang mga magsasaka na mabenta ang mga aanihin nilang sibuyas. We will definitely still need our local produce, but we are trying to see anong epekto ng importation sa pagbaba ng presyo din po dito sa farm. Yung sinabi po nila Sir Dan na nagkaroon ng stop buying, so tinitingnan po natin kung ito po ay tahi-tahi ba ito. And more than analyzing that is already working on interventions. At this point, it's really market linkage. Bukod pa dyan ang pangako na matulungan ang mga magsasaka na makagamit ng cold storage. Cold storage kasi yun yung isa sa mga interventions na nakikita natin. But the objective pa rin is there, Gusto po natin na yung mga magsasaka mismo magkaroon ng access sa cold storage facility para yung pagbenta po nila ng kanilang produkto ay they can demand the price that they want. Kasi dati po, pag wala silang access sa cold storage facility, mapipilitan silang ibenta agad, Nestor Torres, Okay, ayan, no? So, malinaw sa balita na ito na sabi ng mga eksperto when it comes to the sibuyas, pagtanim ng sibuyas, yung mga traders yung nagkontrol ng presyo ng sibuyas, no? Sa akin naman, sana naman tulungan ng gobyerno ang mga hinaing ng magsasaka na bigyan sila ng maraming cooling storage kasi nasasayang raw
yung ibang mga sibuyas na yung umabot na sa yung hindi na magagamit dahil nga hindi na preserve yung sibuyas. So dito pa lang sa balita na ito, dito mo makikita na yung talagang tulungan ng gobyerno ay yung magsasaka, hindi yung mga traders, no? Yung sa mga traders naman, gusto nilang kumita ng malaki, di ba? Kasi bibili sila dito sa magsasaka ng mura at ibibenta nila ng mahal, no? So kaya nga nangyari ito dahil sobra yung demand ng sibuyas, especially noong Disyembre, no? Kasi maraming okasyon, maraming gumagamit ng sibuyas at hindi lang mga ordinaryong tao, pati na rin yung mga restaurants gumagamit. Kaya nga nagkaubusan ng sibuyas, kaya tumaas yung presyo. No, sana naman no yung pag-i-import ng sibuyas ng gobyerno ay hindi makakaapekto sa presyo dito sa mga magsasaka natin kasi kawawa sila yung unang mga biktima. At dahil dito, kapag hindi natin tutulungan itong mga magsasaka natin, ang mangyari hahanap na lang sila ng ibang negosyo. So hanggat aabot tayo na wala nang magsasaka, wala nang magtatanim ng sibuyas dito sa Pilipinas, tayo na lang ang mag-aangkat na lang araw-araw. Paano na lang kung needed na rin ng ibang bansa yung sibuyas, wala na talagang sibuyas ang Pilipinas, no? So suportahan natin ang mga magsasaka, nagtatanim ng mga sibuyas para dadami ang magtanim dito at hindi tayo makaproblema ng sibuyas. Yun lang, it's a cycle of the system, no? Na tulungan natin ang magsasaka, bababa ang presyo niyan. Dahil itong traders rin, mapipilitan silang bumenta ng mababa na presyo dahil marami ng sibuyas. So, ganun lang yun, di ba? So, sana maintindihan ito ng taga-Department of Agriculture. Okay? So, yun ang update natin. So, pangatlo nating... So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment dito, ha? Babasahin natin yan. So, pangatlo nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos na pumunta ito sa Davos, Switzerland, no? Sabi niya, mahalaga itong pagpunta niya dito sa Davos, Switzerland kasi merong mga investment deals na nakipag-partnership ng economic leaders, no? So nakipagkita siya sa mga leaders doon at merong maraming commitment ang nangyari, no? So hinarap rin ni Presidente Bongbong Marcos ang mga Pilipino community sa Switzerland, no? Nakipag-usap doon kung ano yung mga bagay na ginagawa niya, kung ano yung mga developments, no, sa pagpunta niya doon sa Switzerland, no? At kinumusta rin ang mga Pilipino, no? So maraming good news ang nangyari sa pagpunta ni PBBM sa Switzerland, Davos, Switzerland. Okay? Una dito, nakakuha siya ng mga maraming commitments. Pangalawa, there are 10 international companies na nag-commit na dito. So this is a good news, no? Na mag-invest sa bansang Pilipinas. At kapag yan ay makapag-invest sa bansang Pilipinas, lalago yung ekonomiya natin. Okay? Pero kahit mayroong mga good news na nangyari sa pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa Davos, Switzerland, meron pa ring mga tumutuligsa, no? Nasabi nila, magastos raw ang mga biyahe ni Presidente Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa, pera raw yun ng taong bayan, mga ganun ba? Pero hindi nila inisip na ganitong bagay, tayo rin Pilipino, yung ekonomiya ang focus ni Presidente Bongbong Marcos, na lalago yung ekonomiya natin, no? So, sabi nila, kalahati ng bilang ng kabinete ni Presidente Bongbong Marcos ang sumama dito sa Davos, Switzerland, which is, sabi, dinipensahan ito ni Presidente Bongbong Marcos na
ang mga gasto nito, some of these mga trips, itong expenses na ito ay private sector ang gumastos. Okay? So kalahati private sector, sariling bulsa ng mga cabinet members ang pagpunta dito. Imagine that one, sacrificing your own money para makapunta dyan just to serve the Filipino people. Okay? So, panoorin natin itong video na ito at mag-comment, react tayo tungkol dito sa pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa Davos, Switzerland. Okay? Play. Mahalaga ang naging partisipasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland tungo sa pagkakaroon ng mahalagang investment deals at partnerships sa economic leaders ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya, kailangang iposisyon ng Pilipinas para sa panibagong pagbubukas ng global economy mula sa pandemya. Dagdag pa nito, nakaharap nila ang world leaders at executives ng international companies. Sa kanya namang talumpati sa Filipino community sa Zurich, sinabi nitong nagawa ng kanyang delegasyon ang nararapat na magawa sa World Economic Forum. We can say that we are satisfied that we were able to do most, if not all, of the things that we wanted to do while we were here in Davos. Natutuwa naman kami at sa aking palagay, sa 2 araw na nandito kami, marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimulaan. Lahat naman ito ay simula lamang. At ngunit kailangan buksan ang tinatawag nga na lines of communication. Nakakuha ng commitments ang delegasyon ng Pangulo sa hindi bababa 10 international companies na nagpahayag ng interes na mamuhunan o palawigin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa kanya namang panayam sa Philippine media, tinanong ang Pangulo kaugnay ng mga tumutuligsang magastos umano ang pagbiyahe niya dahil sa bilang ng kanyang delegasyon sa Davos. Paliwanag nito, kalahati ng bilang ay mula sa private sector na gumastos umano mula sa sarili nilang bulsa para makasama sa Switzerland. Dumipensa rin ito sa pagsama niya ng cabinet secretaries at support staff na kinakailangan umano sa pakikipagnegosasyon sa mga business at economic leader. Sa pagsama naman ni House Speaker Martin Romualdez at Senator Mark Villar sa biyahe, aniya, ang mga ito ang nagpaliwanag kaugnay ng mga pulisiya ng bansa at kung may concern ng mga potensyal na investor sa mga umiiral na batas ng Pilipinas. Samantala, ipinauubaya na ni Presidente Marcos sa Kongreso ang pagbalangkas sa pinal na panukalang Maharlika Wealth Fund. Ayon kay PBBM, kailangan itong buuin ang naaayon sa pangangailangan ng Pilipinas. Ipinakilala ng Pangulo ang proposed Sovereign Wealth Fund sa WEF at sinabing kabilang ito sa mga panukalang batas ng kanyang administrasyon. The process of establishing our first ever Sovereign Wealth Fund is underway. Such a fund is one tool among many in our efforts to diversify our financial portfolio, which includes our existing institutions pursuing investment that will generate stable returns, but also welfare effects spanning employment creation, improvement of public service, and a decrease in costs of economic activities. Samantala, pabalik na sa Pilipinas ang delegasyon ni PBBM mula sa Switzerland. Ngayong hapon, inaasahang dumating sa Manila ang kanyang delegasyon pagkatapos ito ng 4 na araw na working trip sa Alpine Country. Ito ang kanyang ika-8 international trip sa loob ng unang 7 buwan sa pwesto. Sa susunod naman na buwan, inaasahang bumiyahe ang Pangulo sa Japan. Rosa Licoz, UNT. So, ayan, no? So, malinaw ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang pagpunta niya sa Davos, Switzerland, para rin sa atin, sa ekonomiya natin, na marami yung mga investment companies, mga investors natin, no? Nakakuha siya ng 10 commitment, no? Ng mga malalaking kumpanya diyan sa Switzerland. So yan, that is a good news. Hindi na natin iisipin kung gaano kagastos yung pagpunta niya doon sa kanyang mga trips, ganun, kasi some of his cabinet members are spending their own pocket para makapunta diyan sa Switzerland. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa
pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa Davos, Switzerland. Okay? Anong masasabi nyo? Ano ang magiging suggestion nyo? Okay? So guys, ito yung update natin this Sunday ngayon, no? At kayo ay nagpapahinga ngayon. Some of you are eating your dinner. So, happy Sunday sa inyo. At maingay dito sa amin kasi ang maraming aso ang nagtatahol. Pero patuloy pa rin tayo sa ating balita. Happy Chinese New Year sa inyong lahat, especially sa mga Chinese, Filipino-Chinese community dito sa bansa nating Pilipinas. Okay? Kung Hei Fat Choi, God bless everyone.